Hello again, mga minamahal kong nakapagapakinig sa programa ito, Be in Christ Ministry. Thank you for listening and God bless you. What we have for this afternoon is all about the 5 links of redemption. Kinig po kayo para ma-share nyo sa iba. Kayo pong mga kapatiran naming tunay, I have to be very definite. Kayo po sa aming mga kapatirang tunay, kahit na yung kapatiran, i-share nyo ito kasi once you do that heartily and honestly, you have my word, once you do that, once you share these messages to other people, to your friends, to your brothers and sisters, to your parents, if you do it heartily and honestly, God will bless you. Believe me. Okay, the 5 links of redemption. We have this in Romans chapter 8. Okay, let's begin in verse 28 down to verse 30. Okay, in verse 30. 5 links of redemption. In verse 28, and we know, the Bible says, and we know that all things work together for good to them that love God. Meditate on that, And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. In verse 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. In verse 30, and moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. The 5 links of redemption. Ito'y gawa po ng Diyos na kataas-taasan sa mga tao na Kanyang pinagpala. Sa mga tao na kay Kristo, sa mga tao na kasalukuyan na kay Kristo. Makinig po kayo. Number 1, ang sabi dito, ang lahat ng mga bagay na maaring danasin ng isang anak ng Diyos, para sa Kanya, ay kabutihan ng Diyos. It works together for good. Kayo ng mga tao, sa mga anak ng Diyos, sa mga tinawag ng Diyos. Let me explain. And we know that all things work together for good to them that love God. I'll define this very clearly. Sino ba talaga ang tunay na nagmamahal sa Diyos? Hindi nangangahulugan na kapag ikaw may relihiyon ka, kapag ikaw nagsisimba, kung anong man araw ang simba mo, nagmamahal ka sa Diyos. Hindi totoo yan. Nagpupunta ka sa simbahan dahil yun ang dapat mong gawin, pero hindi mo kilala yan. Patunayan ko sa iyo yan. Kaya, kung kilala mo ang Diyos, ano man ang danasin mo, kung anak ka na ng Diyos, isa ka sa nagmamahal sa Diyos, kung anak ka na ng Diyos, ano man ang danasin mong hirap, it will work together for good sa iyo sapagkat sa isipan mo, sasabihin mo na, mahal ako ng aking ama, hindi niya hahayaan na ako'y magkaganito. Kung nangyayari man ito sa buhay ko, ako ang may kasalanan. Wala siyang hinangad kundi aking ikabubuti. It works together for your good. Kasi itinutuwid ka niya, pinapaalalahanan ka na, nag-suffer ka, sa isip mo, meron kang kaisipan na, it works together for my good. Pero may tiwala kay anak ka niya Meron kang pangangatuwiran na, ay anak niya ako. Kung ako dinidisiplina niya, nagkagalito ako para sa kabutihan ko. So you see, we know that all things work together for good to them that love God. To them, hindi yung walang kinalaman religion dito. Yung mga anak ng Diyos, ang lama, ang tunay nagmamahal sa Kanya. Next, to them who are the called according to God's purpose. Sila ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Sapagkat they know very well in their mind that they are one of those whom God called to become His children. They belong to the children, to the family of God. In verse 29, for whom He did foreknow. Yung foreknow, kung sa Tagalog po yun, kung sino yung kanyang kinilala na. That's foreknowledge. Kinilala na niya. Kinilala niya na kanya. Sabi ni Jesus Christ na, I know my sheep. They hear my voice. I know them.
For whom He did foreknow, He also did predestinate. Yung predestinate po, kung sa Tagalog, itinalaga na. Itinalaga na tayo. Kung sino yung nakilala niya, ang ibig sabihin ng foreknow kasi kung minsan, if you're going to digest the meaning of that from the Holy Scripture or from the commentary, ang ibig sabihin ng foreknow, yung foreknowledge. For those whom He foreknowed. Kinilala na niya, I know them, I give them eternal life, no one could pluck them out of my hand. Sabi niya, for whom He did foreknow, itinalaga niya na maging kawangis ng kanyang anak. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Okay? Now, look at in verse 30. Furthermore, whom He did foreknow, whom He did predestinate, then He also called. Yung Diyos na nagtalaga na maging kawangis tayo ng kanyang anak, siya rin ang Diyos na tumawag sa atin. At ang kanyang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala, that's justified. Pero may malalim na kahulugan, justified. It's a forensic and legal term yan sa court, divine court. Tapos, kanyang pinawalang sala. Sa ibang translation, kung sino yung kanyang mga tinawag, kanyang inaring ganap. At itong maganda po. Kung sino ang kanyang mga pinawalang sala, kanya ring niluwalhati. Itong last word na ito, hindi matanggap ng marami. Kung sa English kasi, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. And whom He foreknow, He predestinate, then He also called, and whom He called, then He also justified. Ito na po. And whom He justified, then He also glorified. Kung sa Tagalog, niluwalhati ka na. That is hard to believe, difficult to believe. Kasi kung sa Tagalog yan, parang glorified ka na ba? Yung wala talagang, so, yun na, niluwalhati ka na ng Diyos. Kaya nga, ang tawag dyan, the 5 links of redemption. Ang point ko dyan, mga kapatid, mga kaibigan, ang point ko dyan. Kung isa ka sa mga ganito, by the grace of the Lord, you have been predestinated to become His children. Ephesians chapter 1, verse 5. Maliwanag yan kanina, di ba? He predestinated you to become His children by divine adoption. You're spiritually adopted into God's family. Kasi hindi, yung naging anak tayo ng Diyos dyan, hindi sa laman eh. Look at that. Sabi, corrected pa rin niya sa born again, naging anak tayo ng Diyos, ipinanak tayo sa Diyos, we are born of God, hindi sa laman. Kaya nga sinabi, not of blood. Ngayon, we are spiritually born. Ephesians chapter 1, verse 5, we are predestined to become His children by adoption. Balik tayo. In Romans 8, tulad sinabi ko ngina, matapos tayo maging gawing magkawangis ng kanyang anak, tinawag niya tayo. At pagkatapos na tayong tinawag, pinawalang sala niya tayo. Gawa po lahat ito ng Diyos. Kinig po kayo. Ang lahat ng ito, walang gawa ng tao, gawa ng Diyos. Tinawag ka niya, pinawalang sala ka niya, niluwalhati ka niya. Kaya nga sabi dito, the links of redemption. This is unbroken links of redemption. Itong larawan ng kung paano tayo pinawalang sala, kung paano tayo tinubos ng Diyos. Ngayon, the point is, minsan mayroon akong message na tinatawag na, does God justify twice? Ilang beses ba magpawalang sala ang Diyos? Only once, because God is God. Ang meaning po ng justification, justified, God, you are declared righteous. Itinalaga ka na walang kasalanan, itinalaga ka na matuwid. Yan ang dapat intindihin po natin. We are justified. Pinawalang sala tayo. This is a legal term kasi kung pag-aralan po natin ang Biblia, itong we are justified, God justified us, it is a law court. Court of the highest supreme law sa langit. It is a forensic and what you call a judicial terminology. Pinawalang sala ka na. Bakit? Ang kasalanan mo, andun lahat kay Kristo. Let me explain Nahatulan ka na.
Nahatulan tayo ng kamatayan. Subalit by the grace of God, mayroong sumalo sa kamatayan mo. You si Jesus Christ. Nabanggit ko yan kasi that's a part of our message, the substitutionary death of Jesus Christ. You are pronounced guilty by the Supreme Court of Heaven. Makasalanan ka, for all have sinned and fall short of the glory of God. The wages of sin is death. Subalit, dahil ang Diyos, isa sa mga attributes ng Panginoon Diyos, He is a God of love, He is a God of mercy. Bagamat lahat tayo ligtas, para tayo iligtas, saan tayo iniligtas? Doon sa hatol na walang hanggang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Yun, si Jesus Christ, ang umako lahat nun. Kuha nyo? Kaya nga, binanggit ko kanina, in 2 Corinthians chapter 5, verse 21, nakalagay doon, and God and He, Jesus Christ, was made to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Para sa ganon, sa pamagitan niya, sa pamagitan niyang kamatayan, na ipinambal sa ating kamatayan, tayo ay mapapawalang sala ng Diyos sa pamagitan niya. Yun ang kahulugan noon. Kaya hindi nawawala ang kaligtasan. Sa mga kapatiran namin nagsasabing nawawalang kaligtasan, hindi totoo yan. Dahil ibig mong sabihin, yung gawa ng Diyos, yung design ng Diyos, na ang mamatay yung kanyang anak, para barayan niya kasalanan mo, walang halaga yon, walang value yon, ay mag-isip-isip ka. Ginawa mong tao yung Diyos eh. This is the design of the Almighty God. This is the design of the sovereign God. Ang sabi ng Jonah, salvation is of the Lord. Now, dahil sa ang kaligtasan ay sa Diyos lamang, gumawa siya ng sarili niyang design. Anong design ng Diyos para sa ating kaligtasan? Because it's the Lord that saves. Yung anak niya, sinakripisyo niya. Yun ang design niya, design ng Diyos. Kasi kailangan, kung marigtas man tayo sa dagat-dagatang apoy, kailangan may magbayad ng kasalanan natin. That is the justice of God. Kami isang kasalanan mo, bayaran mo yan. Hindi kabayaran kamatayan. Kaya kailangan mamatay na si Jesus Christ. Actually, yan ang part ng ko kanina yung the substitutionary death of Jesus Christ. Kaya nga ito nga, siya ang ipinako sa cross. Sa pamagitan ng kamatayan sa cross, sa magitan ng dugo na halaga yon, kung sasabihin mo nawawalang kaligtasan mo, where is the value of His death? Where is the value of His cross? Where is the value of His blood? Kung iisipin nyo na nawawalang kaligtasan, at kung nawalang kaligtasan, ay lahat wala ng kaligtasan, impyerno lahat. Yan po mga kaibigan ko, ang pinaglalaban po namin dito. Na ang kaligtasan mula sa Diyos, pag ikaw ay niligtas niya, on the condition that somebody preach, ang ginagawa po ng mga kaibigan kong pastor, yung sa palengke, wala silang upa, wala silang bayad, kahit na umuulan, nangangaral sila. Pinangangaral nila si Jesus Christ, the only Savior. Dahil alam namin na si Jesus Christ lamang ang tagapagligtas at condition na kung ito yung pinangangaral namin na si Jesus Christ tagapagligtas, ay paniniwalaan mo, what must I do to be saved? Believe in the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. Kung paniwalaan mo at tatanggapin mo si Jesus Christ na yung Lord and Savior, you are saved forever. Yun ang kahulugan niyan. Bakit? May pangako nga siya eh. Sinong nangako? Yung si Jesus Christ. No man could pluck you out of my hand. Oh, sasabihin ng ibang mga ngaral dyan, tinatahi-tahi mo lang eh. Ipakaya nyo kung magtahi. Ibit lang kayo. Ang sinasabi ko yung totoo, na tayo si Jesus Christ lang ang tagapagligtas sa pagitan ng kamatayan sa cross, ang kanyang dugo. Ngayon, hindi ang kapaniwala, sabi ng iba, hindi enough. Ang lakas naman ng loob mo. Ang gawa ng Diyos, hindi enough. Ayaw mo lang kasi. Hallelujah. Mga kaibigan, ito ang katotohanan. Why we are justified? But sabi ng Diyos, you are justified. Sapagkat yun dahil kay Kristo. The righteousness of Jesus Christ, the righteousness of God, which was in Jesus Christ, was imputed to us.
It was given to our account. Kaya nga sabi ng Diyos, you are justified. Matarong ka. Kaya ang dapat mong binayaran ni Jesus Christ. So you are justified. You are declared righteous. Iba yung forgiveness lang. Ibang meaning ng forgiveness, ibang justified. Kasi low court yan eh. Bakit? Wala na akong kasalanan. Kasi sabi sa Pablo, to me, I'm dead to the law, that I might live unto God. I'm crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. To his death, we also died. If we are going to embrace him as our Lord and Savior, his death become our death. Yan ang hindi pwedeng pawalang kabuuan yan. Oh, paano mawalang kaligtasan mo? Katulad doon, may isang sister sa akin na Christian, tapos naka-encounter siya ng saksi. Sabi ng saksi, ay si Tomas, nakibot lang si Tomas, ay maisog yung pastor ng Christian. Sabi niya, naisog si Tomas? Nakibot lang si Tomas? Kung ito nakibot si Tomas, nga nagsiling si Jesus Christ nga, bulahan ka Tomas, kay nakakita ka nagpati ka. Na hindi yun si Jesus Christ nga, nakibot ka lang Tomas. Yan ang paraan ng marami. Katulad itong pinag-uusapan natin, paano mawawalang kaligtasan mo kung nakay Kristo ka, samantalang ikaw pinawalang sala sa pamamagitan ni Kristo? O mga kaibigan, I'm getting old, I'm 77 years old, pero alam nyo, lumalakas ang boses ko kapag ipinagtatago natin ang integrity, ang katotohanan ng Diyos. Let the Scripture speak. Hindi namin dinadala ang katotohanan. Narinig nyo dyan sa Bible. Dyan sa Bible. Magtingin kayo sa Bible nyo. He died in our stead. He died in our behalf. Bakit? Sa Old Testament. Bakit? It was God who put in Him, who laid in Him all our sin and iniquity. Kaya nga naging patay sa krus eh. Simple. Hindi na ako masyadong marunong na explanation, pero yun ang basic na dahilan. Ngayon, paano mawawalang kaligtasan mo, kaibigan, kapatid? Continue to embrace Jesus. Repent and ask forgiveness to Jesus Christ. Pag kang padadala sa mga explanation ng alam mo na ibig kong sabihin, wala sa Bible. So thank you for listening. Thank you for listening. I've been praying to God that every time I'm in front of preaching the Word of God, makinig po kayo mga kaibigan sa mga tunay naming kapatiran. Please subscribe, Be in Christ Ministry. At huwag kayong magtamad-tamad na i-share niyo sa iba yan. Tulad sinabi ko nga, once you share it heartily and honestly, because you want people to listen and to enjoy the blessing of salvation, God will bless you. But be sure, because God knows everything. God knows what's in your mind. God knows what's in your heart. So once you share to others, heartily and honestly, God will bless you. Again, magandang hapon po. This is your evangelist, Fred Mendoza.